Isla, huwag ka nang umiyak. Ito ang katotohanan sa isang digmaan. Salita pa ng pangil ng kanluran dahil sa nakita niyang napaluha si Isla sa pagkamatay ni Lua. Dahil halo-halo na rin ang emosyon sa parting to ng kwento. Dahil sino nga ba naman ang mag-aakala na ang mismong ang iyong kaaway ay karugtong pala ng iyong dugo. Mga kabagis, humanda na tayo sa finale. Paganahin ang ating mga imahinasyon. Salamat. Patuloy noon ang nagaganap na labanan. Walang gustong magpadaig dahil sa mga sariling mithiin ng magkabilang panig. Pero sa kapangyarihan ng puting libro, sa ibinigay na dunong ng Ama sa langit, ang libro ni San Miguel, tinatawag ko ang talim ng espadang pumaslang kay Lucifer. Liwanag, katotohanan, apoy ng tabak ni San Miguel ang nagwagi. Lux, Veritas, Ignis, Gladios San Miguel, Vincet, sa pangalang lihim ng Diyos, Ilyon. Nang masambit ni Kael ang mga banal na salita mula sa karunungan ng 7 libro, biglang nagliwanag ang kanyang mga ginintuang baluti. Nagliwanag ito ng nakakasilaw na maski ang buong burol ay parang nawala sa mapa dahil sa pagsaklob ng liwanag sa halos buong Salvador Benedicto at sa paggalaw ni Kael. Parang may sumabog pa na liwanag na may impact na malakas sa hangin. Halos mabulag noon ang mga lalang sa labanan dahil sa liwanag na nagawa ni Kael sa huling usal na binitawan nito. Halos 1 minutong nanatili ang liwanag hanggang sa unti-unti itong napukaw sa kapaligiran sa tuktok ng burol. At nang muling imulat ng lahat ang kanilang mga mata, nakabaon na sa dibdib ng Irahel ang espada ni Mikael Dalagit. Nakaluhod sa lupa noon ang Irahel na tumutulo na noon ang dugo sa katawan nito. Panalo tayo! Sigaw pa noon ni Senyor Amador. Natigilan ang lahat sa laban. Samantalang si Kael naman na nakatayo sa harap ng Irahel ay walang imik at tahimik na tinitignan ang Irahel. Nakayuko iyon hanggang sa marinig ni Kael na parang nag-uusal ng mga paulit-ulit na salita ang Irahel. Naiintindihan ni Kael yun at eto yung naririnig niya. Shimnikar, Vuktaran, Sulikes, Shimnikar, Vuktaran, Zulnikes. At ang kahulugan noon, Shimnikar, pangalan ng itinatakwil. Vuktaran, boses ng paghihiganti. Zulnikes, aninong walang hanggan. Pagkatapos noon, ay binanggit niya pa ang 3 salita ulit na panghuli. Arvox, boses ng lagim. Niltaram, pintuan ng apoy. Ostrikal, lakas ng kailaliman. Nang marinig ni Kael ang mga bulong na yon ng Irahel, hugot nito ng kanyang espada sa dibdib ng Irahel at sigaw nito ng, "Mga kasama! Lumayo kayo!" Sigaw niya kasabay ng pagtalo nito ng papaatras mula sa Irahel. Biglang nagkaroon ng malakas na impact noon ng itim na hangin mula sa Irahel kasabay ng muling pagtayo nito sa pagkakaluhod. At sa 6 naman na usok na kumukonekta sa ibang lugar, ay biglang sumabog ang ibaba nito na para bang may mga dumating na mga nilalang na naglakbay mula sa usok, mula sa ibang lugar. At pagkatapos mangyari yon ay tuluyan nang nawala ang 6 na usok na papaarko, pero hindi pa doon nagtatapos ang mga kaganapan, sapagkat sa pagbabalik ng impact ng hangin kanina mula sa Irahel sa pagtayo nga nito,
Parang bumalik ang oras at bigla ang pag-angat ng hukbo ng Irahel sa ere, maliban lang sa 6 na nilalang na dumating, na para bang nawalan na lamang ng bigat ang katawan ng mga yon sa burol. Pero naiwan naman ang sandataan o mga kasama ng ibang pamilya. Pagkatapos ay biglang nag-slow motion ang lahat ng pangyayari. Segundo yun ng katahimikan. At biglang nahigop ang lahat ng mga tauhan ng Irahel patungo sa kinatatayuan nito. At habang papalipad sila ng papabulusok papunta sa Irahel, ay parang abong nalalagas ang kanilang pisikal na katawan, hanggang sa parang naging kaluluwa na lamang ng halimaw ang mga ito. At sa pagdaan ng mga segundo, sa pagbabalik ng ibinugang esensya ng Irahel, matapos yung masaksak ni Kael ng banal na usala, ay parang ipo-ipong umikot ang kaluluwa sa palibot noon ng Irahel habang umaangat ito sa ere. Dahan-dahan yun mula sa lupa. Mukhang bubuhayin niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng buhay ng kanyang mga sandataan. Sigaw naman ni Ingkong Yamada, kasabay ng pagsugod nito. Kael! Dagdag pa niya ng pagsigaw. Kaya naman muling umatake si Kael. Umatake rin si Senyor Lucero, pati si Isla at si Senyor Amador, para pigilan ang mga kaganapan. Ngunit di pa man sila nakakaabot sa ipo-ipong ginawa ng sandataan ng Irahel. Biglang sinalubong naman ng isa sa 6 na lalang na galing sa paarkong usok kanina ang pangil ng kanluran. Nanalsik si Ingkong Yamada dahil sa pagtama ng malakas na maso sa kanyang katawan na siyang sandata ng nilalang. Samantalang biglang natigil naman si Senyor Amador sa pagtakbo nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isa rin sa 6 na lalang, at biglang suntok nito sa kanya nang may mga baluti nung kamao. Sumangga naman si Senyor Amador gamit ang nakabatak nitong bakos na banal. Ngunit sa lakas ng suntok ng nilalang, halos napadaustos papadulas ang mga paa ni Senyor Amador sa impact ng pagsangga nito. Samantalang sa magkapatid na Isla naman at Lucero ay tumaob silang dalawa. Halos sabay silang sinalpok ng dalawa pa sa 6 na lalang gamit ang kanilang mga katawan. Nagpagulong-gulong noon ang dalawang magkapatid sa pababa ng burol. Pero nang sa malapit naman na si Kael sa ipo-ipo ng mga espiritu, isang espada naman ang sumalubong sa kanya na kanya ring nasangga, at kita niyang isa rin yun sa 6 na lalang. Sabay wika nito ng parang may tumulak na puwersa kay Kael na hindi niya nakikita. Kaya napalayo si Kael sa ipo-ipo ng mga espiritu, kasabay ng biglaan nitong pagbaba sa lupa. At napalingon pa siya ng bigla nang tumilapon naman sina Senyor Erasmo at Rico Lumantao dahil sa paghampas ng isa pang lalang sa 6 ng malaking palakol sa ibang kasama nila Kael. Mga bantay o mga mandirigma ang 6 na to ng Irahel. Wika niya nang makita nitong hinahadlangan sila ng mga 6 na lalang na galing sa portal ng 6 na usok sa pagsugod nila sa Irahel. Habang sa loob naman noon ng ipo-ipo, sa nakaangat na katawan ng Irahel ay nag-umpisa noong lumusot sa loob ng kanyang katawan ang mga espiritu ng kanyang hukbo na kanya ring pinatay.
At sa mga ilang sandali, lalong bumilis noon ang pang-ikot ng ipo-ipo ng mga espiritu hanggang sa bigla na lang naging hangin ito. At sa mga ilang minuto lamang ay nawala na ang mga uripon ng Irahel. Ngunit parang sa pagkawala ng maraming kalaban ay parang naging mas lalong delikado naman ang kapaligiran sa esensya nito. Dahil sa lumantad na ang Irahel sa papaliit na ipo-ipo, nakita na ng 6 na pamilya ang bago nitong anyo. Tumambad sa kanila ang anyo ng Irahel, isang nilalang na hindi gawa ng tao, ni parang hindi nga rin likha ng langit o ng kalikasan. Ang kanyang katawan ay parang binuo mula sa itim na bakal na sinakal ng apoy. Payat lang ito, pero solido ang mga laman, na parang batong sinasakal ng lumalagablab na sigla ng impyerno, mula ulo hanggang paa. Balik siya ng apoy na tila hindi sumusunod sa batas ng kalikasan. Apoy na hindi lumalamon, kundi nagbibigay buhay sa kanyang nakakakilabot na anyo. Ang kanyang muka ay isang bungo na may ngiting walang kaluluwa. Ang mata niya ay 2 malalalim na guwang na may ningas sa loob, parang mga mata ng demonyong naglalakad sa lupa. At sa ulo niya may 2 malalaking sungay ito na kumurba at tumulis gaya ng mga sungay ng sinaunang halimaw. At sa pagitan nito ay lumalagablab ang usok at apoy. Mula sa kanyang likod ay lumabas ang mga pakpak, pero hindi pakpak ng anghel, kundi pakpak ng kadiliman. Itim, matutulis at may mga hugis na parang mga butot laman na sinakop rin ng apoy. At ang bawat galaw ng kanyang katawan ay sinasabayan ng pag-ikot ng apoy, na parabang siya mismo ang pinagmumulan ng apoy sa ilalim ng lupa. Hindi siya basta halimaw. Ang presensya niya ay parang bumabali ng hangin at nagpapatahimik sa kahit pinakamatapang na mandirigma. Dahil sa kanyang presensya, ang katahimikan ay nagiging panaghoy. Siya ang Irahel, ang nilalang na parang hindi kaya ring lapitan, na parang hindi kayang saklawin ng dasal, at ang mismong pagtingin sa kanya ay tila pagtingin sa pagwasak ng kaluluwa. At hawak nito ang 2 sandata na tabak na parang linilok sa bato ng impyerno. Ngunit kahit pa na ganoon ang naging anyo nito, ay parang hindi naman nagulat si Kael, dahil alam niya nga nasa kanya pa rin ang huling alas. Kaya nung makita niya ang pinale na anyo ng Irahel, ay tinipon naman nito ang karunungan ng puting libro sa kanyang isipan at binigkas niya ang mga pangalan ng maestro, pero sa representasyon ng gabay nilang anghel: Serapim Adonai, Orasel, Lumiel, Rafael, Tamaniel, Zakarel. Tinatawag ko ang 6 na gabay na anghel ng 6 na maestro sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Baon ni Kael ng kanyang espada sa lupa. Sa gitna ng pagdidilim ng kalangitan, isang liwanag ang biglang sumiklab, pero hindi liwanag ng araw, kundi liwanag na tila nagmumula sa mismong puso ng kalangitan. Doon sa gitna, sa abot apoy ng digmaan, ay tumindig si Kael, pero hindi na bilang taong laman, kundi bilang hinirang na liwanag. Ang kanyang katawan ay nabalutan ng baluting puting ginto na tila hinubog mula sa mga bituin. Ang bawat bahagi ng kanyang baluti ay gumagalaw na parang mga buhay na kumikislap, umaalon, at may misteryong hindi kayang ipaliwanag ng mata kung gagamitin nyo ang inyong mga imahinasyon. Ang kanyang balat ay tila pinanipis ng liwanag na animoy dumadaloy sa loob niya, ang mismong hininga ng kalangitan. At sa likod niya ay ang 6 na pakpak na unti-unting bumubuka.
Tatlong pares na binuo mula sa pinaghalong alab ng langit at ulap na purong liwanag. Ang mga ito'y dumadaloy sa ere at sa bawat galaw nito'y parang bumubuga ng himig na tila pagsabay ng mga anghel sa kanyang paglalakad. Pero hindi naman siya naglalakad dahil parang naiaangat siya ng hangin at sa bawat yapak niya ay may sumisibol na sinag na liwanag at ang kanyang mata ay naging dalawang puting apoy, pero hindi yun nakakasilaw kundi nakakabighani, puno ng habag, lakas at kapangyarihang hindi magagamit sa kasamaan. Sa kanyang kamay naman ay ang kanyang espada ng liwanag. Mahaba, malamig ang hugis, ngunit tila may dugong dalisay na dumadaloy sa gilid nito. Hindi gawa ng metal, kundi sa purong panalangin o pananampalataya at purong kapangyarihan ng mga dibinong espiritu. At maski sina Lucero noon, Isla at Ingkong Yamada ay nagningning din ng kanilang mga sinaunang guhit sa katawan na kulay puting ginto na parang nagbadya ng kasunduan ng pamilya Dalagit at ng mga salandig. At ang bakos na banal naman ni Senyor Amador ay nagningning din na para bang humihiram ito ng kapangyarihan sa presensya lamang ni Kael ng Ama. Ako na ang bahala sa Irahel at kayo na lang ang bahala sa 6 na nilalang na yan na nanggaling sa 6 din na gubat. Wika ni Mikaela sa napakaalumanay nitong boses sa kanyang ama. Sige anak! Kailangan nang matapos ang digmaan na ito na naaayon sa kagustuhan ng ama. Wika pa ni Kaela kasabay ng sunod lang na apak nito kahit na malayo pa siya sa Irahel. Ay parang nabali ang espasyo nila at biglang lumitaw si Mikael sa harap nito at wala nang sabi-sabi pa ay pagtatama ng kanilang mga sandata ang espada ng Irahel na itim na bakal na nababalot ng apoy at ang espada naman ni Mikael nagawa naman sa pangil ng kidlat at panalangin. Samantalang sina Senyor Amador naman ay inatake na ang 6 na mandirigma mula sa 6 din na kagubatan. Ngayon na, wika naman noon ni Matilda sa di kalayuan kasabay ng pagyuko nila sa lupa kasama ang natitirang kapamilya nito. Nagsumon naman sila ng selyo upang hindi gaanong makagalaw ang 6 na mandirigma na kalaban at dito ay ginamit naman nila ang tinatawag nilang salitang Carvazel, isang itim na kapangyarihan. At sa epekto nga sa ginamit naman na bulong ng mga salbasyon ay upang ilak ang espiritu ng isang nilalang o target mo sa loob ng sarili nitong anino. Kapag binigkas ito ng tamang tono, ang kaaway ay parabang kinakain ng sarili niyang kapangyarihan. Kaya naman kung hindi mapaparalisa ang kalaban, ay maaari din itong bumagal sa kanilang pagkilos. At sa pagbagal nga ng kilos ng 6 na mandirigma ng Irahel ay hampas ni Senyor Amador sa isang nilalang na may hawak na maso. Kalmot naman ni Senyor Lucero at sinabayan yon ni Isla. Sipa naman ng pangil ng kanluran sa isa sa nilalang. At dahil nga sa pagbagal ng mga ito sa ginagawa namang pagsiselyo ng mga salbasyon ay umatake na rin sina Ginoong Pipito, ang mga Delfiero, Lamak at Lumantao sa iba pang nilalang kasama ang mga gabunan ng Gubat Lawig. Samantala ay sa labanan naman ni Mikael at ng Irahel sa sagad na karunungan na meron sila ay halos magdiklap na noon ang kanilang mga espada sa kanilang banggaan ng lakas, apoy ng impyerno kontra liwanag ng langit. Dito na magkakaalaman sino talaga ang mananaig. At habang nagtatama noon ang kanilang mga espada ng paulit-ulit ay lumipad sila sa ere. Gamit ang kanilang mga espiritual na pakpak
at kung titignan mula sa di kalayuan sa paglalaban nila sa ating isipan, ay parang nagbubungguan no ng purong liwanag na korting tao at apoy na korting halimaw ng kalasag ng panday. Bigkas ni Kael at mabilis na labas ng isang pisikal na kalasag na kulay ginto, at gamit yon ay sangganya ng isang tabak o espada ng Irahel. Sabay lihis ng mabilis at amba naman ito ng kanyang espada. Nailagan ng Irahel ang pagtama nito sa kanyang katawan sa paglayo. Ngunit kahit na lumayo ito, ay nahawi pa rin siya ng presensya ng espada ni Mikaela at nasugatan ang katawan na parang may tumamang daplis na bala. Ngunit sa mga oras na ito, ay parang wala nang pinapalagpas na segundo si Kaela. Sinundan niya ulit ng mabilis ang Irahela. Hawak ang kalasag ng panday na nagsamateryal at ang kanyang espada na sinangga naman ng Irahela, ngunit biglang bawi naman ni Kael ang espada. Sabay bunggo nito ng kanyang kalasag ng panday. Parang naibala sa kanyon ang Irahela sa paglaglag nito at tumama yun sa nasirang simbahan sa tuktok mismo ng burol. Agad na sinundan yun ni Kaela na nakaamba ng pagtarak ang kanyang espada pababa, ngunit sa malakas na pagbagsak ni Mikaela dahil sa buwelo ng pagtarak nito ay nakailag pa rin ang Irahela, kasabay ng mabilis nitong pagbangon at atake kay Kaela. Sangga naman ni Mikael ng nag-aapoy na tabak gamit ang kalasag ng panday. Sabay sinalidahan ni Kael ng pagpapadulas ang kalasag niya papasuyo upang sumama naman ang tabak na nakataga dito, at gamit ang Astra Veloce ay litaw nito sa likuran ng Irahela. At tagpas nito, nakaiwas ang Irahela, ngunit naputol ang isang pakpak nito sa pag-abot ng espada ni Mikaela, kaya't hindi na iyon makalipad pa. Sunod na sugod ulit ni Mikael ng mabilis ng pagwasiwas nito ng kanyang espada. Sumangga ang Irahel ng alanganin sa pag-ikot o buwelo naman ng pagkalmot ni Isla. Sa halos hindi na makagalaw naman dirigma ng Irahela dahil sa black hexing ng mga salbasyon. Naputo lang kamay ng nilalang at nang biglang hahakbang pa sana ito ng papalayo, bao ng kamay ni Lucero sa dibdib nito. Pinagtulungan ng dalawang salandig ang isang mandirigma ng Irahela, pero nang gagalaw pa ulit ang nilalang, ay daan ng malapunyal na kuko ni Isla sa liig nito, kasabay ng paglaglag ng ulo noon ay patay na. Patay na ang isang mandirigma ng Irahela. Samantalang kay Senyor Amador naman ay natawag nito ang kadena ng langit na dumugtong sa bakos na banal, at agad na pumulupot yon sa isang mandirigma, pero pilit yung kumakawala. Ngunit nang bumulong no ng usal si Senyor Amador, baliwala yan, dahil parang isa ka lamang insekto sa kapangyarihan ng langit. Wika niya kasabay ng nagkapira-piraso ang katawan ng dalang sa pagkabigkis ng espiritual na kadena ng langit dito. Tinapos ni Senyor Amador ang lalang sa mga usal. Sa kabilang banda naman ng burol ay kahit duguan na noon sina Erasmo Lamak at Rico Lumantao kasama ang mga gabunan, ay hindi na kinaya pa ng kaaway nilang isa sa mandirigma ng Irahela dahil nung magawa nila Ginoong Pipito na pasukin ang sistema nung kalaban. Ay pinagtulong-tulungan na rin lang siya ng mga membro ng 6 na pamilya. "Tatanggalin ko ang ulo mo!" Wika naman ni Ingkong habang nakasakay ito sa likod ng kalaban niya at nakahawak ang dalawa niyang kamay sa baba ng nilalang ng papahatak papaitaas habang nakabaon pa ang malapunyal nitong kuko, at sa ilang segundo nga ay
natanggal ang ulo ng kalaban niya. Kasabay ng pagkatumba nun ay ang paglingon na ni Ingkong sa dalawa pang natitirang nilalang na kasama ng Irahel, kasabay ng pagtaas nito ng ulo ng nilalang na hawak niya. At sabi niya "Ito ang sasapitin niya." Wika niya, sabay pisat ng ulo noon. At ang dalawa pang natitirang nilalang na kasama noon ng Irahel ay hindi na makagalaw dahil sa selyo ay pinagpestahan na ito ng 3 lahi ng aswang sa 6 na pamilya. Samantala, sa gitna naman ng nasirang simbahan, napaluhod noon ang Irahel sa harapan ni Kael habang dinidiin nito ang kanyang espada sa 2 tabak nito na nakasangga ng paekis. Pero Ilyar, Sanctus, Corpus, Atraher, Mehe, Bas. wika ng Irahel habang nakaluhod ito. Pumulandit mula sa kanyang bibig ang madilim na usok, paikot sa kanyang katawan. Kasabay nilamon ito ng sarili niyang anino. Tapos ay isang sinag na itim na liwanag ang biglang umalagwa sa papawirin, diretso sa silangan. Nagulat noon si Mikael. "Anong ginagawa mo?" Ngumisi ang Irahel habang unti-unting naglalaho ang katawan niya sa harapan ni Mikael. At nagsasabi ito Wala nang halaga ang laban na ito, Mikael. Bulong ng Irahel. Dumating na ang oras na ikaw mismo ang mamilit sa akin na pasukin ang sariling katawan ng iyong anak na si Ismael. Dagdag pa nito. Samantala, sa mansyon ng mga dalagit naman tayo sa Talisay. Tahimik noon ang gabi ng kapaligiran. At dito pala inilagay ni Senyor Amador ang apo nito. At sa isang maliit na balkonahe naman sa seled sa itaas ng mansyon ay nandoon si Isagani. Kaya pala wala ito sa labanan. Siya na lang ang inatasan upang magbantay sa bata habang nagaganap nga ang digmaan. Balik tayo sa burol. "Ano? Huwag mong babanggitin ang ngalan ng anak ko!" Salita ni Kael. Ngunit huli na, nawawala na ang presensya ng Irahel dahil bago matalo ito kay Kael ay nahanap na nito ang kanyang container o ang lalagyanan nito, at yun ay si Ismael. Dahil dito sa paglusaw ng Irahel ay ang pagdaan ng esensya nito sa itim na guhit ng liwanag sa dako paroon. Ang langit ay biglang kumidlat. Ang Salvacion, Del Piero at ang mga gabunan at ang lahat ng membro ng 6 na pamilya ay napalingon sa timog silangan nang dahil sa enerhiyang parang sumabog sa malayo. Pero ginamit naman ni Kael noon ang Astra Veloce upang sundan ang Irahel sapagkat alam niya nga doon ito tutungo sa anak niya. Nang sa Talisay naman ay biglang nagsagabunan si Isagani sa pagtalon mula sa itaas ng teres dahil sa nakita niyang pagdating ng isang nilalang sa bakuran ng mga dalagit, at yun ay walang iba kundi ang Irahel. Humanda na kayo mga kabagis dahil babalik na tayo sa pinanggalingan ng kwento. Ang Talisay. Biglang nanalunod si Isagani at agad nitong inatake ang Irahel, ngunit mabilis siya nung nailagan. Kasabay ng malakas na pagtalon sa teres ng isang silid kung saan natutulog naman si Ismael. Ngunit habang nasa ere ang Irahel sa kanyang pagtalon, "Layuan mo ang anak ko!" Paglitaw ni Mikael gamit ang Astra Veloce, sabay putol ang isang paa ng Irahel. Sa pagtabas nito, nalaglag ang Irahel sa lupa at yung apoy sa katawan nito ay papahina na ng papahina hanggang sa bago pa man makabawi ang Irahel
Naputol ang leeg nito at natanggal ang ulo niyang bungo na may apoy. Kael! Uwi ka naman noon ni Isagani sa paglapit. Ngunit, lumayo ka muna! Isagani! Uwi ka ni Kael sabay ng... Biglang pagsabog ng apoy sa katawan ng Irahel, biglang iwinasiwas naman noon ni Kael ang kanyang espada upang hawiin ang apoy. At sa pagkawala naman ng apoy ay nakita ni Mikael ang libro ng Irahel nang biglang lumitaw si Mikael sa harapan noon at bigkas niya ng Sanctum! Tinadtad ng taga ni Mikael ang libro ng Irahel habang nasa ere pa ito hanggang sa tinangay na ng hangin ang abo ng libro ng Irahel. Anak? Kael? Ikaw ba yan? Boses ni Senyor Celestina nakarga si Ismael at sa paglingon ni Mikael ay ang unti-unti namang pagpawi ng kanyang mga ginintuang baluti sa katawan at pagliit ng espada nito sa pagiging punyal. Samantala ay sa lugar naman tayo ng Salvador Benedicto. Natalo na rin ng 6 na pamilya ang mga mandirigma ng Irahel. Sunod noon ang pagsasatao ng mga aswang dahil sa pagsikat na ng araw mula sa silangan. At kagaya nga ng buhay ng tao sa pagsibol, kagaya ng pagsibol ng kwentong ito, sa lahat ng nakinig na naging kasama ni Mikael Dalagit sa kanyang paglalakbay, pati na ang 6 na pamilya, ay narating na natin ang paglubog ng araw ng kwentong ito. Nagpatuloy noon sa normal na buhay ang 6 na pamilya sa pagiging asyendero. Ngunit alam nilang habang nabubuhay sila ay may mga problema o sakuna pa ring darating. At kung may natutunan man tayo sa Irahel o kay Gregorio, ay yun ay ang mga bagay o ugali ng tao na makatotohanan, inggit, galit, paghiganti at iba pa, na kung ginamit mo sa iyong landas ay tiyak na wala ka ring patutunguhan sa buhay. Paano? Hanggang sa muli, magpaalam na tayo sa 6 na maestro.